So mga kasama natin ang ating mga classmates para sa episode na to. Ito si Yesha Intin, Roy Yuan Rabanal, and James Sacobe. At syempre kilala niyo naman ako, di ba? So what's up guys? Ano naman ang buhay-buhay? Kumusta naman kayo? Ayos lang, bossy. Buhay pa. So ikaw, ano? Kumusta ka? Hindi ka nagsasalita ka lang, magsalita ka. Okay, so syempre, marami tayong pag-uusapan about this episode, di ba? So, have you ever heard about the latest news about ex-President Rodrigo Duterte and on his hearing. Hearing about the war on drugs dun sa kanyang last administration. So, ano yung masasabi nyo? Kasi ako lagi ako nanonood. And then, kasi ako may sarili akong opinion. And then, kayo, ano ba yung mga opinions? And, Yesha Intin, what do you think about the war on drugs on ex-President Rodrigo Duterte before yung administration niya? Well, I am agree. Kasi nga, di ba, sabi niya nga doon na yung pinaka-focus niya naman talaga doon is So, yes, marami sila pinag-alaban about human rights. Pero kasi maraming sabi-sabi na marami mga nadadamay na mga inosente, mga namamatay, di ba? Marami pinapatay na hindi naman talaga adik. Like what we call adik. Pero sabihin natin na ganon, yun na nga. Pero yung record kasi natin, kahit i-search natin siya is malaki yung impact nung nagawa ng war on drugs. Thousand, di ba? Hundreds or millions of Filipinos na mga... Tsaka yung improvement ng drugs, no, nung time ni Duterte is bumaba talaga. Oo, talagang nagkaroon, yung mga adik talagang bumaba yung crime rate sa administrasyong Duterte before. So, ikaw, James, what do you think about the war on drugs before? Para sa hindi ako against ako sa war on drugs kasi madaming na civilian na napagkakamalang addict kahit hindi naman talaga. Siyempre, paano kung sa pamilya ko mangyari yun? Tapos alam kong hindi naman addict, tapos napagkamalan, di ba? Kaya naging against ako sa war on drugs. So, against ka, di ba? And that's your opinion. So, ano pa sa tingin mo yung mga kailangan gawin? Siguro dapat mas pinag-ipit niya yung mga kapulisan natin na hindi sa pagpatay, sa pagbabantay na lang ng mga seguridad ng Checkpoint. sa mga checkpoint ganun. Hindi yung pag sa madilim, babarilin na lang agad na ganun. Tama kasi di ba meron tayong tinatawag na na natural law. Di ba tama? Meron tayong natural law kung saan meron tayong may category doon na kailangan natin pahalagaan ng buhay ng tao. And then, yun yung isa sa mga naging against doon sa war on drugs. And what's your point, Mr. Yuan Rabanal? Sa akin naman, parang gitna lang ako. Parang agree ako. May disagree din ako. What do you mean by that? Agree ako kasi yun nga. Nalis yung mga effect. about sa drugs. Tumunti yung na nalis na. Sa disagree naman, yun nga. Nadadami yung mga inosente. Tsaka yung iba doon, parang nadadawit lang talaga. Parang nakatambay. Pagkakamalan. Kahit sabi mo sa sarili mo, So you mean yes. Malaki talaga yung impact ng war on drugs. Kasi last year, nung pag-transfer ko talaga dito, nung hindi na nakaupo si Duterte, kasi di ba galing ako sa probinsya. Tapos nung nakatransfer ako sa Padilla, nung hindi na nakaupo si Duterte, malala yung droga. Bumalik siya. Talagang alam niyo yung sa gilid, pagka uwi ko galing trabaho, nasa gilid lang, nagsisindi. Lagi wala ng takot. Kasi dati, di ba, may takot eh. Oo, dahil kasi papatayin ka o kaya susubok ka. Pero, siyempre, meron din tayong tinatawag na tinatawag na human rights, di ba? Yung sinasabi nyo nga. Marami din na nadadamay. Pero, aside from that, marami din na naging benefits ng war on drugs. Alam mo, naalala ko yung lesson namin before
sa ethics. Kung may ethics kayo, alam ko naman magkaklaskas tayo nung nakikinig kayo, di ba? Joke lang. Then, nakikinig naman tayong lahat di ba? Meron tayong isang topic doon about, may tatlong topic tayo doon about utilitarianism, meron tayong, what do you call it? Natural law, and yung deontology. Siguro, kung may ahambing ko sa inyo, ikaw, what do you think about alin doon sa tatlong principles na yun yung may categorize mo about your opinion? Yung akin naman, kasi agree ako, that's utilitarianism. Sa inyo. So, what do you think about how could you say na utilitarianism yung napili mo? Doon sa Kasi- opinion mo na i-categorize mo? Kasi agree siya Agree siya dun sa idea ni Duterte na gano'n na nga, sa war on drugs. Oo, tama kasi when we say utilitarianism, di ba? Pag sinabi natin utilitarianism, there's a part of case na may masama talagang epekto. But you are agree with that because kasi mayroong mas makakarami na benefits. May benefits and meron ding disadvantage of that program. But syempre, agree ka kasi mas tinitignan mo yung positive side ng case na yon. So that's utilitarianism. So I agree with you. And how about you, James? Anong sa tingin mo, disagree ka kanina, di ba, about war on drugs. So what do you think you can categorize with that three principles? For me, categorize ko sa natural law. Oh, why? Siyempre, yun na nga, di ba? Disagree about war on drugs at sinabi mo na siya na pwede mo siya makategorize on the principle of natural law. Kasi nga, meron tayong limang category about the natural law. I agree with you. Sometimes, I agree with her, I agree with you. Kasi, yun nga, pwede natin categorize about principles ng ethics yun. So, and you want naman, what do you think you can categorize? So, what's your opinion? Yung Deontology, why? parang siya, parang between talaga ng dalawang Kasi may disadvantage talaga siya sa mga... advantage at disadvantage. Oo, kasi when we say deontology, parang siyang neutral agree siya, meron siyang part na disagree, meron siyang part na agree about against doon or agree doon sa case na yon, sa war on drugs. Kasi sinabi mo nga kanina, you are disagree kasi maraming namamatay, maraming mga inosente na nadamay, and in that case, meron ka din agreement about war on drugs program kasi nga maraming mga nagbago yung buhay, maraming gumanda yung buhay because of war on drugs kasi nga natulungan sila na magbago. So, in this episode, what do you think you can summarize on about what we talked about? Pinapakita lang talaga yung halaga ng buhay. Na kung gusto mo ding magbago or di kaya kung ayaw mo ding mamatay agad, susundin mo yung batas na ginawa ni Duterte nung era niya. Tsaka ang daming nagbago noon. Like, ang daming nagpapasalamat kasi both parents nila dati pusher. Ngayon, nagbago buhay, 4 years nang. Marami akong nababasa sa Facebook. Ngayon, 4 years user na. Hindi, joke lang. Marami rin ako kilala ng free. nagbago dahil sa kay Duterte. Pero marami rin naman bumalik dahil nung nawala siya. Oo nga. Kasi, siyempre, pag sinabi nating bisyo, like cigarettes, like Sa tao drinking na alcohol. Mahirap. Oo. Sa tao Wala. talaga. Oo. So, what do you think? Ang pinaka-learnings natin is you are agree and disagree. I think mas nananaig pa rin yung deontology about that, di ba? Na merong agreement, merong disagreement about the program. Kahit sabi mong disagree ka, syempre meron pa rin na part na magiging agree ka kasi nga makikita mo yung Parang balance na. nangyayari
Okay, so thank you guys for another episode. Sinamahan nyo ako for this wonderful na episode ng ating entitled What's the Facts About War on Drugs. So thank you guys para sa aming napakasaya na usapan at nakasama namin kayo. See you next time for another episode of our podcast, WTF Podcast or What's the Facts. Thank you and goodbye.